Umamin si Justin Brownlee na nagkakaedad na siya pero iginiit na nakapagpahinga po siya ng ilang buwan. Sinabi rin po niya na sana ay hindi siya kinalawang sa bakbakan kahit inaasahan niyang hindi niya mailalabas ang kanyang the best na forma versus Hong Kong. Si Coach Tim Cone, kumpiyansang tatalunin ng Hong Kong Nationals at ang pag-amin ng taga Hong Kong na hindi match ang laban ng Hong Kong at ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa nakatakdang bakbakan ng Gilas sa Hong Kong at Chinese Taipei para sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers, sinasabing nakamasid ang lahat sa magiging kilos at galaw ni Justin Brownlee, bunga ng pagpapahinga nito ng 3 buwan. Kung siyang tatanungin natin, nakapaghanda ba siya at maayos na ba ang dati niyang injury matapos ang Asian Games? Tutukan po natin si Justin sa report ni Ruben Terrado sa spin. Bago ang Asian Games, nanggaling po ako sa operasyon. Itong nagdaang ilang buwan, nagbigay po ito sa akin ng panahon para magpagaling at maihanda ang aking sarili. Medyo nagkakaedad na po ako ngayon, kaya kapag may oras, sinasamantala ko po yan. Nagpapahinga po ako dyan. Okay, doon po tayo sa medyo nagkakaedad na po siya. Totoo naman po yun eh. Hindi na po siya katulad nung dati na kabataan. Ngayon, prone na po siya sa injury. Nakita naman natin yan nung time niya sa SEA Games, di ba? Pinupulikat na po siya. Pero kahit ganun yung situation po niya, nagpakita pa rin po siya ng maayos na domination. Kaya naniniwala po tayo na isa po siya sa magiging target ng Hong Kong at Chinese Taipei once na nagharap na po sila dyan. Alam po kasi nila na si Justin ang isa sa mga pinupuntahan ng Gilas sa opensa. Kaya hindi na po tayo dapat magulat kung hihigpitan po nila si Justin. Pero of course, may nakahandang strategy po dyan si Coach Tim Cone. At dahil issue na ang edad kay Justin Brownlee sa kasalukuyan, kasama ang ilang buwang pagpapahinga sa court, marami ang nagdududa na baka kinalawang ang kanyang katawan. Kung si Justin Brownlee ang tatanungin po natin, ano sa palagay niya ang pakiramdam niya or ng kanyang katawan? Kinalawang na ba ang isang Justin Brownlee? Tutukan po natin si Justin sa report pa rin ni Ruben Terrado sa spin. Sana hindi. Pero syempre, hindi ko ina-expect na may lalaro ko yung best ko. Pero sa tingin ko in due time, makakabalik ako sa ganung level. Medyo mas matanda na ako ngayon. Pero sa tingin ko, marami pa akong natitira sa tangke. Sana hindi ito kalawang. Actually, mahirap po talagang malaman hanggat hindi po siya sumasalang sa court. Kasi siguro malalaman po natin yan kapag nagsimula na po sila sa kampanya nila sa FIBA Asia Cup versus Hong Kong at Chinese Taipei. Kahit siya hindi niya masasabi talaga kung may kalawang na po siya or wala. Pero alam naman natin na may ginagawa silang paraan dyan para unti-unti maibalik po siya sa dati niyang forma. Hindi kasi biro yung 3 buwan na mahinto ka sa paglalaro, di ba? Okay, sabihin na po natin na nasa gym siya everyday para magpakondisyon. Pero iba pa rin po yung actual na laro eh. At yun ang sinasabi ni Justin na sana versus Hong Kong, hindi niya makitang may kalawang po siya. Sana nga wala. Sana hindi, di ba? Kasi malayo pa yung gagalawan ng Gilas, kasama po siya dyan. At ngayon na nasa Hong Kong na ang grupo ni Coach Tim Cone kung saan nakatakdanan nilang sagupayan ng grupo ni Coach Yao Yong Liang mamayang 8:00 ng gabi. Ano ang masasabi ni Coach Tim Cone? Kumpiyansa ba silang kayang talunin ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ang Hong Kong ay isang team na kaya nating talunin. Kung hindi tayo dapat nandito. Nakakabigla naman yun sa atin kung hindi natin kakayanin. Ang bottom line siguro is, hindi ito ang level na kupunan na palagi nating makakalaban. Actually, may pinaguhugutan po dyan si Coach Tim Cone. Noong 2013 po kasi, tinalo ng Gilas ang Hong Kong sa score na 67-55. Matapos yung 2013, nagtagpo po silang muli noong 2015 kung saan tinambakan po ng Gilas ang Hong Kong sa score na 100-150. Naganap po yung bakbakan sa parehong FIBA Asia Cup, parehong torneo po yon. At ngayon, magkikita po silang muli makalipas ang 7 taon sa FIBA Asia Cup ulit. So para sa akin, ito yung ilan sa mga dahilan kung bakit sinabi ni Coach Tim yung kanyang mga sinabi tungkol sa bakbakan ng Gilas at Hong Kong. Hindi naman actually minamalit ang Hong Kong eh. Base po kasi sa history yung kanyang binitiwang mensahe. At sa tingin po natin, medyo kakaiba talaga kung tatalunin ng Hong Kong ang Gilas Pilipinas. Walang dudang mataas ang inaasahan ni Coach Tim sa grupo ng Gilas Pilipinas versus Hong Kong. Pero inaasahan na rin natin na gagawin ng Hong Kong Nationals ang lahat para mabigyan ng magandang laban ng bumibisitang Gilas. Sa pananaw ni Coach Tim, ano ang dapat gawin ng kanyang kupunan bilang paghahanda na rin sa mga susunod na makbakan matapos ang Hong Kong? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ito yung kupunan na pwede talaga natin talunin eh. Kaya kailangan natin gawin yan. Ang panalo sa unang bakbakang yan
ang magiging building blocks natin. Kailangan maganda yung gawin natin. Siguraduhin makapag-execute tayo ng maayos dahil ito yung paghahanda natin sa mga susunod na bakbakan. Must win, sabi nga po nila, di ba? Kailangan ipanalo or kailangan manalo tayo sa Hong Kong kasi ayon na rin po kay Coach Tim, ito yung magiging preparation natin sa kasunod po nito eh. Andyan ang Chinese Taipei, andyan ang New Zealand. So kapag nakuha natin ang Hong Kong, mas tataas ang kumpiyansa ng Gilas. Unang-una, hindi talaga malakas ang Hong Kong Nationals. Base kasi sa ranking ng FIBA, rank 119 po sila ngayon. Mas bumaba pa po siya ng 7 kumpara po sa dati. So ibig sabihin, mas humina po siya sa ngayon. Dati 112 po yan. Kaya ganun katindi yung kumpiyansang inilalabas siguro ng grupo ng Gilas Pilipinas. Ang paniwala ni Coach Tim Cohn na hindi talaga match ang laban ng Gilas at Hong Kong ay tila sinang-ayunan din ng isang tour guide ng Gilas Pilipinas na si Nick Chu na sinasabing isa ring citizen ng Hong Kong. Base sa report ng Inquirer, natawa na lamang si Nick nang tanungin kung ano ang tsansa ng kanyang mga kababayan sa squad ng Gilas, sabay paliwanag kung bakit. Ano nga bang tinuran ng nasabing tour guide tungkol sa issue? Tutukan po natin si Nick Chu sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Tingnan mo na lang yung world ranking at makikita mo yung malaking pagkakaiba. Grabe no? Alam nila talaga na malaking pagkakaiba ng Gilas sa Hong Kong pagdating sa basketball. Well, hindi mo masisisi siguro si Nick Chu kasi may basihan naman siya doon. At siguro, yung history na rin ng dalawang bansa, yung 2013 at 2015 FIBA Asia Cup na inilatag po natin kanina sa video. Yun ang mabigat na basihan din doon eh. So ngayon, hindi lang tayo mga Pinoy nakakikita ng ganong senaryo or hindi lang si Coach Tim Cohn ang nakakikita ng ganong senaryo. Maging yung taga Hong Kong. Alam po nila na iba ang forma ng Hong Kong sa Gilas. Base na rin po yan sa world ranking. Anyway, bago tayo tuloy magpaalam, shoutout po natin si Ronald Berbosidad. Sabi niya, ako lang ang hindi napapansin kahit lahat ng content pinanood ko na. Grabe naman, sir. Maraming salamat, Sir Ronald Berbosidad. Napapansin ko po kayo, medyo marami lang po kayong sinashoutout po natin. Shoutout din po kay Gaspar Palermo. Sir, maraming salamat po sa suporta. Araw-araw po, andyan po kayo. Maraming salamat, sir. Shoutout din po natin si Bitucon Boys. Maraming salamat po, sir, sa malimit na pagdaan. Shoutout din po kay Dandan Real. Sir, maraming salamat sa suporta. Shoutout po sa inyo. Sampanig man kayo ng mundo nando doon. Maraming salamat. Si JVS Vlog. Maraming salamat po, sir, sa malimit na pagdaan. Sabi niya, linaw po talaga ng detalye nyo, idol. Sir, maraming salamat po sa inyo. Si John Tolentino, shoutout po, sir, sa inyo. Shoutout, sabi niya, next video from Port of Fujairah Marine Department, Fujairah, UAE. Solid follower din daw po siya. Sir John Tolentino, maraming salamat po. Salute. Shoutout din po kay Francis Mateo. Sabi niya, pa-shoutout naman po. Francis M. ng Rome, Italy. Grazie. Sir, maraming salamat po sa pagdaan. Si Bienvenido Jr. de la Peña. Sabi niya, pag-greet naman ako next vlog mo, sir. Matagal na akong subs mo. Tinatapos ko pa yung video mo. Sir, maraming salamat po, Sir Bienvenido Jr. de la Peña. Si Noel Mendoza, shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat sa support. Shoutout po sa inyo dyan sa Quezon Province, sa Tayabas City. Si Antonio Calipara, sir, shoutout din po sa inyo. Sabi niya, watching your content every day. Salamat po, mula sa New Zealand. Sir Antonio Calipara, maraming salamat. So guys, again, maraming salamat.